Nabanggit niyo yung problem of corruption which is sabi ng iba endemic na daw sa Pilipinas. You being one of the youngest local government executives, ano po yung mga takeaways niya from your years as mayor and before that, member na kayo ng local government para mabawasan yung corruption sa gobyerno, especially at the local government kasi pati mga negosyante yan ang nirereklamo Sobra daw ang red tape, yung facilitation fees. Ano po yung nakikita niyong mga pwedeng gawin, mga doables? Ang corruption po kasi isa siyang, sabi niyo nga po, endemic na problema. But more than that, it's a problem of weak institutions. It's a cultural problem as well. Ibig sabihin, kaya maraming corrupt kasi sa kultura natin, katanggap-tanggap siya. Pag may nakita kang opisyalis na corrupt, tanggap na natin eh. At yan yung nilalabanan natin. Napakita namin dito sa lungsod ng Pasig. Posible na labanan, posible na talikuran yung mga lumang kalakaran na dati pang tanggap ng mga tao. Posible. Mahirap siya gawin, opo. Yung binanggahan namin dito, sa totoo, sindikato yun eh. Sindikatong grupo yan. We were talking about billions of pesos per year. Na, may napapakita silang project, may napapakita silang accomplishment. Pero ang totoo, 20-30%, maybe even more of each project, nabubulsa lamang. Napakita namin na posible yan. Posibleng tanggalin ng SOP. Posibleng tanggalin ng kickback. Tanggalin o bawasan man lang yung palakasan system sa City Hall. We've proven that it's possible. But of course, there are certain things, may mga bagay po talagang mahirap. I can give one example. Sa Office of the Building Official natin, yung mga inspektor, gagawin nila ang trabaho nila. Pag nakita nila, may mali talaga o naka-encroach na kalsada, anong susunod niyan? Aalokin na sila ng 10,000, kung magkano, para magbulag-bulagan. So, all levels, mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa. Kaya napakahirap eh. Napakahirap labanan. Pero, mahirap man, ay napagtatagumpayan natin.